Magandang araw po sa lahat ng aking mga manonood, sa lahat ng aking mga friends, relatives, followers, and non-followers, and even my silent viewers. Magandang araw po sa inyo lahat. Medyo maalinsangan nakatali ako ng hair. Ano po. And I just want to share with you the word of God na binigay sa akin today, what He has confirmed me, and it is found in Proverbs 11, verse 19. And it says here that godly people find life and evil people find death. Ano po bang ibig sabihin nito? Who is or what is a godly person? A godly person is someone who seeks God's ways. Ano yung integrity, honesty, compassion, and humility. Yung taong talagang nagsisik ng mga kalooban at kaparaanan at kung ano ang mga kagustuhan ng Panginoon. Hindi lang sapat na sabihing nag-pray ka, hindi lang sapat na magsalita ka o magbibigay ka ng mga verses o magsasabi ka ng mga about God. But if your ways are not showing in your words, then you are not a godly person. It's easy to say, I thank the Lord for this. I thank the Lord for the new morning, for the new day, for the opportunities, for the blessings. It's easy to say that. But if it does not reflect or it does not show in your life, then the blessing of God is not that full sa iyo. Dapat nakikita ang blessing ni Lord sa buhay natin. Ang godly person, like I said, is someone who seeks God's ways. Sumusunod sa mga kalooban ng Panginoon at ginagawa ang mga kagustuhan ng Panginoon. And this lead to peace of mind. So makikita dapat yan sa buhay natin. Protection from unnecessary trouble. That's a promise of God sa mga godly person. And favor in relationships. Sa pamilya, masaya, nagkakasundo at nagkakaisa. May galak, may tuwa, hindi nag-aaway-away, hindi normal yung away, pero dapat lumilipas agad, hindi pinapalampasin a day. Kasi, di ba, ang tao magkakaiba ng personality. So, sometimes, nagka-clash talaga. But if you are a godly person, you will have the humility to say sorry or accept your mistakes and makipag-reconcile. That's a godly person. So that's a favor in relationships. And nagkakaroon ng meaningful life. Ano ba yung meaningful life? Hindi man kailangan bonggang-bonggang marami kang pera, no? Pero peaceful ka kasi masaya. That's a meaningful life. Nagkakaroon ka ng joy na nagbibigay si Lord ng way sa'yo para ma-enjoy mo ang buhay at nakikita ng tao sa buhay mo, sa life mo, sa family mo. So it's not just enough to say about God, Lord, thank you, Lord, thank you. But that is just a shallow thank you. Ang totoong thank you kay Lord ay yung sumusunod ka sa mga kalooban niya. Sumusunod ka sa mga ipinag-uutos niya sa atin. Na maging maayos tayo, lumayo tayo sa kasalanan at iwanan natin ang kasalanan. So, if ang tao nanloloko, naninira, nagmamanipula, nagsisinungaling, nagpapatigas ng puso, yung mga ma-pride, and sa sarili niya, pinapatigas niya at pati yung iba, tinuturuan niyang maging matigas. Unti-unti niyang sinisira ang kanyang sarili. So, you will know that person is not a godly person kasi mas nananaig ang kanyang mga kagustuhan, ang kanyang mga kaisipan kaysa kagustuhan ng Panginoon, kaysa kung anong ipinag-uutos at
tinuturo ng Panginoon sa atin. Ano po? So, makikita natin yan. Hindi sapat na sinasabi natin ito ganyan, si Lord ganyan, thank you Lord, and then you will say to the people, you will teach people, you will parang palabasin sa tao na godly ka. If it does not show in your life, then you are not a godly person. You must be a godly person, okay? Someone who seeks God's ways. Yun po. So, pag may mga kasalanang nananatili sa buhay nyo na talagang hindi nyo matalikuran, then you are not following and you are not obeying God and you cannot be called a godly person.